Magandang araw mga ka-project, kumusta kayo? Naalala niyo ba yung video na ginawa ko dati sa pagpalit ng LED bulb sa low beam ng headlights ko? Nasabi ko nagagawa ko ng update? At eto na yon mga ka-project. Paminsan-minsan, tinitignan ko yung kondisyon ng LED lights na kinabit ko. At dahil projector type yung low beam headlights ko, mapapansin mo na dalawa yung LED na nakailaw. Ibig sabihin, working pareho yung LED bulb niya. At tignan din natin yung kabilang headlights. Ayun, dalawang LED rin yung nakailaw. At okay siya mga ka-project. Sa bawat LED bulb kasi, meron siyang dalawang LED chip sa magkabilaan. Siya yung nagbibigay ng dalawang ilaw na nakikita natin. At sila yun mga ka-project. Pero, nung isang araw na umuwi ako, napansin ko na medyo kulang or malamlam yung ilaw ng low beam ko. At dun ko napansin na isang LED chip na lang pala ang umilaw sa low beam headlight ko. Ayan o, kita nyo ba mga ka-project? Tara, tignan naman natin yung kabila. Ayun, okay pa siya. Dalawa pa yung ilaw niya. Tara, buksan nga natin yung hood at tignan natin yung kondisyon niya sa loob ng engine bay. Ayun siya mga ka-project. Nako, sobrang init pala niya mga ka-project. Siguro, ito rin yung dahilan kung bakit madaling mapundi yung LED chip niya. Ito, pakita ko sa inyo kung ano yung effect kapag pundi ang isang LED chip niya. Ayan o, medyo putol yung liwanag niya sa gilid. Kumpara natin sa passenger side, nabuo pa siya. Ito din, nung nagpark ako sa tapat ng bangko na merong glass wall, kita din yung punde ng headlight ko. Naku, baka mapapagastos na naman ako. Ang mahal pa man din itong LED bulb at dapat pares ang bibilin mo. Di bale, dyan pa naman yung luma kong filament bulb just in case na matuluyan siyang masira. Pero minsan naman pag chinek ko siya, nag-work naman yung parehong LED niya. Nako, ito malaking palaisipan sa akin mga ka-project kung paano ko siya maayos. Abangan natin ang mga susunod na kabanata. At mag-experiment tayo mga ka-project. Hanggang dito muna mga ka-project. Maraming salamat.